Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Aqidah, chapter 25, Babu Bayani Shay'in min Anwa'ish Sihr. Mga uri ng sihir o ng salamangka. Unang usapin, masilatu hadal babu billadi qablahu. Anong kinalaman ng chapter na ito, itong chapter 25, doon sa chapter 24. So ngayon chapter 24 na talakay na natin, may kinalaman din yun sa sihir o sa salamangka. Dahil nga hiya annahu lamma dhakara al-muallif hukmu sihir dhakara shay'an min anwa'ihi. Dahil si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, nang binanggit niya ang hatol sa sihir, binanggit din niya ang ilang mga uri ng sihir. Pero ilan lang, marami pang iba't ibang uri ng sihir o salamangka. Marami pang iba't ibang uri ng sihir o salamangka. So dito sinabi, Rawa Ahmad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, iniulat ni Imam Ahmad na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innal iyafa wat turuka wat tiyara minal jibti. So meron ditong tinukoy na tatlong uri ng sihir. Yung jibti ito na tinutukoy, yung di ba natalakay na natin ito, mga orasyon na may kinalaman sa salamangka. Pero sa konteksto ng hadith na ito, ang tinutukoy dito yung yung sihir mismo, yung salamangka. So nangyayari ito sa anyo ng iyafa na may kinalaman dito sa yung pag-uutos ng mangkukulam sa mga ibon para gawin yung kanyang salamangka. Na sabadala yung kahit sa mga sa western folklore, yung mga mangkukulam meron silang kakayanan na mag-utos sa iba't ibang mga hayop, lalo na ibon o paniki, uwak, lalong-lalo na uwak, paniki o kuwago. Yun ay mga ibon o mga hayop na lumilipad na nauugnay sa mga mangkukulam. Sa Arabic, ito tinatawag na iyafa. Matatalakay pa natin mamaya. Iyafa. Ain, ya, alif, fa, taul marbuta. Sumunod yung turok. Yung turok, ito yung yung isang uri ng salamangka na yung mangkukulam ay nagdo-drawing sa buhangin. Nagdo-drawing siya sa buhangin. At yung tiara, ito naman yung mga yung paniniwala sa mga pamahiin. So ang lahat ng ito ay maaring may kinalaman sa sihir o sa salamangka. Yung tiara, di ba, syirkun asgar, paniniwala sa mga pangitain o pamahiin, mga khurafat, mga swerte, malas. Pero ito bandang huli ay may kinalaman pala talaga sa salamangka. Lalong-lalo na kung ang tao ay nagpapalalim ng kanyang kaalaman sa mga bagay nito o nagpapalalim ng kanyang paniniwala sa mga bagay na ito. Sumunod na usapin, yun nga, isyrahil kalimat al-madkura fil hadith. Ano raw ang paliwanag doon sa mga natukoy na mga salita dito? Yung iyafa, na unang natukoy, ain, ya, alif, fa, taul marbuta. Al-iyafa, zajrat tair, wa tanfiruha, wa irsaluha. Yung iyafa, ito daw yung yung pagtataboy sa ibon o kaya pagpapadala sa mga ibon. Kumbaga, na yung mga ito may kinalaman sa specifically sa panghuhula. So yung panghuhula, bagaman hindi siya pangkukulam,
may kinalaman din siya sa sihir. Wattafa'ulu bi asma'iha wa aswatiha wa mamarraha. Na yung manghuhula, na yun nga, isang uri din ng salamangka ang panghuhula. Kumbaga, kung ano yung nakikita niya sa mga ibon, lalong-lalo na kung ano ito, yung kanyang alaga, kumbaga, na itinataboy niya ito o kaya kapag tinatawag niya ito o kaya pinapalipad niya, kung ano ang magiging tunog o kung saan dadaan ang ibon na ito, bibigyan niya yun ng interpretasyon. O kaya kung magtatawag siya ng ibon, may darating na isang uri ng ibon at sa ibang pagkakataon, isa pang uri ng ibon. Ang bawat uri ng ibon na darating sa kanya ay may kahulugan. Sa ganung paraan, itong iyafa ay nangyayari. Sa ganung paraan, ang iyafa na isang uri ng panghuhula ay nangyayari. Ang turok naman at turoku, ito na yung ta, ra at qaf. Al-khattu yukhattu fil ard. Wakila huwa darbu bil hasa. Yung turok na tinutukoy dito, ito yung pagdodrawing sa lupa. At sinasabi rin na isa sa mga anyo nito ay ang paghahagis o pagbabato ng hasa, mga maliliit na bato. Kapag binato niya yon, meron yung kahulugan. At yung tiara, ito pinaka-common sa mga ito, tiara. So bagaman tinawag itong tiara, may kinalaman sa mga ibon, pero maaring ang tao ay kumukuha ng mga pangitain sa iba pang mga hayop, liban pa sa ibon. Pero tinawag lang ito talagang tiara kasi pangunahin na tinitingnan ng mga Arabo noong unang panahon, lalong-lalo na sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung ibon. Kung saan ito dadaan. Di ba, maglalakbay sila, yung kauna-unahang ibon na makikita nila, kung liliko sa kanan, tutuloy sila. Kung liliko sa kaliwa, hindi sila tutuloy sa kanilang paglalakbay. Wahut tasya'umu bi mar'i aw masmu. Ito na yung pagkuha ng tao ng pangitain sa anumang kanyang nakita o anumang kanyang narinig. Anumang kanyang nakita o kanyang narinig. So maaring ito ay nasa iba't iba nga na anyo. Kasama na rito, halimbawa, meron kang masalubong na itim na pusa at merong paniniwala ang mga tao na ito ay malas. Pusa yon, pero tiara din ang tawag doon sa paniniwala, sa pamahiin na yon. Tiara din ang paniniwala, ang tawag doon sa paniniwala na yon. So lahat ng ito, itong tatlo na ito, ay napapaloob sa sihir, pero mas specifically tumutukoy sa iba't ibang anyo o uri ng panghuhula. Iba't ibang paraan ng panghuhula. At dito nga, wal jibtu, takaddama ta'rifuhu wa huwa sihir. So yung jibt, dito, sa natalakay na natin, dito ay may kinalaman sa mga orasyon na ginagamit ng mga salamangkero, ng mga manghuhula, ng mga magikero, at iba pa. Ito ay sa kahulugan din ng sihir, o yung mismong salamangka. Wakila, radatu shaitan. At maaring itong nga din, yung jibt, ito nga yung yung rana, ay sautuhu kama qala al-Hasan. So sinabi ni Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, na ang jibt, ay isa sa mga kahulugan din nito yung tunog o boses ni Satanas. So yung mga ginagamit ng mga salamangkero na mga kakaiba na mga salita, Latin o ano paman, yun ay pawang galing lang din kay Satanas. Kaya maaari siyang may consider na boses ni Satanas. Kaya nga yung yung mga scholar minsan, di ba nauso dati yung yung Harry Potter? So diniscourage talaga ng mga scholar yun, yung
yung babasahin yung libro na yun o panonoorin, tatangkilikin ng mga tao yung pelikula na yun. Kasi ano yun Salamanca, at the same time, walang kwenta. Ano lang yun gawang katang-isip lang yun Kung papanoorin mo yun, sasabihin ng tao, gusto kong malaman kung ano yung ginagawa ng mga Salamangkero kaya manonood siya ng Harry Potter. Wala siya matututunan doon kasi hindi ang Salamanca sa Harry Potter, hindi katulad ng Salamanca na umiiral sa totoong mundo, sa totoong buhay. Kumbaga na magkakaroon tayo ng idea na ganun pala sila. Hindi ganun. Hindi katulad ng halimbawa, yung nababanggit ko yung mga horror ng Indonesia. Pinapakita doon yung pangkukulam, iba't ibang mga karunungang itim. Wala kang mapupulot doon na kahit na sayang oras. May nakita pa nga ako nung nakaraan. So doon daw sa Pakistan, meron doong university. Sinicelebrate daw nila yung isang buong linggo. Tawag nila Harry Potter Week. At sa buong Harry Potter Week na yun, isang linggo naka-costume sila ng kung ano yung sinusuot ng mga tao doon sa Harry Potter. So tingnan niyo, bansang Muslim, tapos ganun. Kaya hindi rin garantiya minsan na ang tao ay nasa bansang Muslim o nasa lugar ng mga Muslim na siya ay nasa matuwid na akida. Nasa tao pa rin bandang huli kung hinahangad ba niya ang gabay ni Allah o hindi. So merong hadith iniulat ni Ibn Abbas, iniulat ito ni Abu Dawud. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man iktabasa syu'batan minan nujumi, faqad iktabasa syu'batan minas sihri. Zada ma zad." So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man yung sumangguni sa mga bituin ay sumangguni din sa sihir o sa salamangka. Kumbaga, sino man ang sumangguni sa mga bituin o isang grupo ng mga bituin, ang tao na ito ay sumangguni rin sa isang uri ng salamangka. At ito ay, kumbaga, nadaragdagan ayon sa kung ano ang nadaragdagan. Sa iyong paniniwala, kumbaga, doon sa nakita ng tao sa kanyang mga tiningnan doon sa star. Ngayon, lilinawin natin itong bagay na ito. So dito, sa mga naunang nabanggit, doon sa mga pangitain, tinukoy yung tafaul at saka yung tasyaum. Doon sa iyafa, yung binanggit kanina, di ba? Na yung manghuhula, siya ay magbabase ng kanyang hula ayon sa mga ibon. Okay? At maaari magkakaroon siya ng tafaul. Pero doon sa tiyara, maaring magkakaroon siya ng tasyaum. Ang iyafa at tiyara parehong ibon, yung involved, di ba? Pero doon sa iyafa, tafaul ang tinukoy, sa tiyara tasyaum. Ang tafaul, mas specific na kahulugan nito yung tafaul, optimism, yung magandang pananaw. Swerte, kumbaga nakakita siya ng swerte. So yung gumagawa ng iyafa, tinitingnan niya kung swerte ba isang bagay sa pamagitan ng ibon. At yung tiyara, tinitingnan ng tao kung malas ba ang isang bagay sa pamagitan din ng ibon. Sa tafaul at tasyaum. Pero siyempre, itong tafaul at tasyaum na ito ay may pagbabawal lang. Kumbaga makaramdam ka ng ganito, ito lang ay magiging bawal, ito ay magiging bawal lang kung halimbawang ikaw ay makakaramdam nito at ito ay naramdaman mo nang nasaksihan mo yung ilang mga bagay na nauugnay sa mga pamahiin. Yun nga yung mga ibon. O kaya, yung pusang itim, halimbawa. So yun ay isang anyo ng paniniwala sa mga pangitain. Pero paano yun halimbawa? Nagkataon lang talaga na masama yung kutob mo sa isang bagay. Yung mabigat yung pakiramdam mo, minsan ganun, di ba? Lalabas ka na ng bahay, tapos masama yung parang pakiramdam mo, may madidisgrasya ka o Yung mga ganong bagay,
maaring normal yun. Hindi porke nakaramdam ka ng ganun ay naniwala ka sa mga pangitain. Okay? So maaring normal yun. Kaya nga mahalaga yung tao, kapag lalabas ng bahay, magdidikir siya, di ba? Magdidikir siya at magpapakupkup kay Allah. Mga ganong bagay na may inam na gawain ng tao. So kung yung tao makaramdam ng ganun, halimbawa sa iba't ibang mga bagay, meron siyang bagong kakilalang tao, tas masama yung pakiramdam niya sa tao na yun, masama yung kutob niya. Minsan may ganun eh. Meron tayong bagong kakilala pero parang yung pakiramdam natin, masamang tao to. O nayayabangan tayo dun sa tao. O wala yung kinalaman dito sa tira at sa iyafa. O ano pa mang pamahiin. Maaring yun ay normal na damdamin lang ng tao. Maaring yun ay normal na damdamin ng tao. Kaya minsan, halimbawa, di ba? May maririnig ka o may masasaksihan ka na kakaiba na ginagawa ng mga hayop. Bawa yung mga hayop, yung mga aso, kahol ng kahol o alulong ng alulong. Tapos hindi ka na dumiretso doon kasi naririnig mo yung mga aso parang nagkakagulo. Doon sa dadaanan mo, magulo yung mga aso, hindi ka tumuloy. So maaring yun, katanggap-tanggap yun na dahilan. Kasi maaring doon sa lugar na yun na saan maingay yung mga aso, merong panganib at hindi ka na tumuloy. So yun ay hindi taliwas dito, inshallah. So lahat ng ito, yung tira at yung iyafa, sa tafaul, optimism at yung tasyaum, pessimism, yung may inaasahan kang swerte o malas, nagiging uri ito ng sihir, o yun nga, uri ng paniniwala sa mga pangitain kung walang lohikal na dahilan. Kung walang lohikal o kapanipaniwala na dahilan. Pero kung may naman, dahilan para maalarma ka o mag-alala, kumbaga, pwede kang tumigil o hindi dumiretso, hindi tumuloy sa iyong pinaplano na gagawin. Ganoon. So dito naman muli, so sa di ba? Sino man daw ang sumangguni sa ilang grupo ng mga bituin. Ngayon, ang tinutukoy dito, yung astrology. Yung astrology. Na pag tiningnan ng mga astrologer, yung mga bituin, nasasabi nila kung ito yung mga mangyayaring malas o swerte, lalong-lalo na yung mga horoscope, yung tanjim at iba pang katulad dito. Ito yung tinutukoy dito. Pero kung halimbawa yung tao, naglalakbay, na siya ay tumitingin sa heavenly bodies, lalong-lalo na sa mga bituin, walang problema yon. Walang problema yon. Yun ay pinahintulutan na pagsangguni sa mga bituin. Actually, ganun ang ginagawa ng mga tao nung unang panahon. Tinitingnan nila yung mga bituin. Yung mga mandaragat, ang tinitingnan nila yung bituin. Kasi lalong-lalo na sa langit, meron tinatawag na North Star. Saan ka man sa mundo, yung North Star na yun, kapag na-identify mo, ang direksyon yun lagi ay nasa norte. Ibig sabihin, kung tukoy mo, kung nasan yung norte, alam mo na kung saan yung east tsaka west. Kahit gabi, alam mo kung saan ang east tsaka west at south. Alam mo kung saan. Lalo na kung titingnan mo pa iba pang mga bituin sa paligid nito. Kasi sa gitna ng laot, mas visible kasi yung mga bituin eh. Sa laot, di ba, mas visible, lalong-lalo na kung hindi naman maulap, mas visible doon. So, yun yung ginagamit ng mga mandaragat dati para maging gabay nila kung saan silang direksyon pupunta. So, yun pinahintulutan yun. Ang tinutukoy dito na pagsangguni sa mga bituin, yung astrology. Yung astrology. Yung pagkuha o pagtukoy ng mga mangyayari sa inaharap, sa pamagitan ng posisyon ng mga bituin at iba't iba pang mga heavenly bodies. Pero yung astronomy, na isa pang kaalaman na may kinalaman sa mga bituin, ang astrology, kumbaga, ang astrology, sihir, pero ang astronomy, siyensya, science siya. Yun ang pinagkaiba nilang dalawa. So ito yung naidagdag lang natin dito sa mga usapin
na ito. Na ang mga ito ay isa sa mga magiging batayan natin na ang tao ay nakakagawa na nga ng shirk o ng sihir sa paniniwala sa mga ito kapag siya ay nag-ugnay ng paniniwala sa mga ito sa walang dahilan o kawalang kadahilanan, illogical na dahilan. So dito may karagdagang paliwanag doon sa hadith na iniulat ni Abu Dawud, mama na iktabasa wa ma syoba wa mama na qawluhu zada mazad. So iktabasa dito na tinutukoy, mana iktabasa akada wa hasala wa ta'allama. Iktabasa, yun nga, sumangguni siya. Ibig sabihin, kumuha siya ng impormasyon o kumbaga nag-aral siya. Yung nga na yung tao na tumitingin sa mga bituin para malaman kung swerte ba o malas, so parang ganun, sumasangguni siya doon. Kung gagawin ba niya isang bagay o hindi. At ibang-iba nga ito doon nga sa tao na tinitingnan niya yung posisyon ng mga bituin para malaman niya kung ang direksyon ba niya papunta ng norte o papunta ng south o kung ano-ano pang iba't ibang direksyon. Syu'batun minan nujumi ta'ifatun wa juz'un min ilmin nujum. Yung syu'ba na tinutukoy dito, ito na yung grupo ng mga bituin. At alam natin yung iba't ibang grupo ng mga bituin, pinangalanan na rin ito ng mga scientists mula nung unang panahon. At dito sa grupo ng mga bituin na ito, dito nagkakatagpo yung astronomy at yung astrology. Kasi kung ano yung tawag ng mga astronomer sa mga nag-aaral ng yung mga scientists na nag-aaral ng mga heavenly bodies, kung anong tawag nila sa grupo ng mga bituin sa mga constellations, halimbawa, yun din yung pangalan na ginagamit ng mga astrologer. So yun yung tinutukoy dito na Syu'batun Nujum o grupo ng mga nujum, grupo ng mga star, ng mga bituin. Wa ma'na qawlihi zada ma zad ay kullama zada min ta'allumin nujumi zada al-ithmi alhasilu bi ziyadati al-iktibasi min asy-syu'bah. Yung ang tinutukoy dito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na zada ma zad, madadagdagan ng anumang dinaragdagan, na nadaragdagan nga ang kasalanan ng sino man na mas sumasangguni sa mga bituin. So, sumangguni ka minsan, kasalanan. Sumangguni ka 2 beses, dobleng kasalanan. 3 beses, triple na kasalanan at iba pang mga katulad nito. Sumunod daw sa mahukmu ta'allumi ilmin nujum. So, ano daw ang hatol sa pag-aaral ng ilmun nujum? So, dito tinutukoy dito na ilmun nujum, science ng pag-aaral ng mga bituin. Pero ito nga, katulad ng binanggit natin kanina, merong 2 uri ng pag-aaral ng mga bituin. So dito, huwa ala kismaini jaizun wa muharram. So meron daw 2 uri ng kaalaman tungkol sa mga bituin. Jaiz, pinahihintulutan, at muharram. Jaiz, pinahihintulutan, ito na yung astronomy. Yung nalalaman natin yung mga posisyon ng direksyon ayon sa posisyon ng mga bituin. Na dito nga, faljaizu ma yudraku bitarikil musyahadati kal istidlali bisyamsi wal kamari wan nujum ala uqatis salati wajhatul qibla wa nahwu dalik. Yung pinahintulutan na pagsangguni sa mga bituin ay ito ay sa katulad na kaparaanan ng pagsaksi o pagtingin sa posisyon ng araw o ng buwan o ng mga bituin para matukoy ang oras ng sala bilang halimbawa. So yung oras ng sala, lahat ng oras ng sala nalalaman natin sa pamagitan ng posisyon ng araw. Di ba? Fajar kapag nagsisimula ng sumikat. Duhor kapag tanghaling tapat. Asar pag nakalubog ng konti. Maghrib pag nakalubog na siya o nagsisimula ng lumubog. Isya pag tuluyan na siyang nakalubog. Lahat ng oras ng sala may kinalaman sa posisyon ng araw, hindi yun sihir. Hindi yun salamangka, hindi yun astrology. Yun ay siyensya na pinahintulutan. Gayun din sa pagtukoy ng direksyon ng kibla. Di ba may nabanggit ako dati. Pag tumingin kayo sa langit, yun yung Orion's Belt. Orion's Belt. Dito sa atin sa Pilipinas,
Di ba tatlo yun? Ngayon, nandiyon sa taas natin yung ngayon, tatlo. Ang isa sa mga direksyon nun ay nakadiretso sa direksyon ng kibla. Kasi tatlo yun eh. Diretsyong-diretso talaga yun. Yun ang direksyon ng kibla dito sa Pilipinas. Pero mag-ingat din kayo kasi yung kabila nun, nakatalikod ka sa kibla. So kung makikita mo yun at alam mo kung saan yung direksyon ng west, kung susundan mo yung Orion's Belt dito sa Pilipinas, yun yung direksyon ng kibla. Diretsyong-diretso yun. Na direksyon ng kibla. So pwedeng pwedeng magamit. Astronomy yun, hindi yun astrology. Ng astrology, ito na nga yung Muharram. Wal Muharramu ma yaddaihi ahlat tanjimi min ma'rifatil hawadith allati lam taka kal maji'il amtar. Sa halimbawa, doon sa mga Muharram na paggamit ng pagsangguni sa bituin, iting halimbawa, inaangkin ng mga may kaalaman sa astrology o horoscope na nalalaman nila ang mga bagay-bagay na hindi pa nangyayari. Kumbaga, nalalaman na nila yung mga mangyayari sa hinaharap. Halimbawa, kung darating ba yung ulan, kung uulan na ba. Masingit lang natin, di ba may mga forecast sa balita? May mga weather forecast, di ba? Sabihin may ganitong tsansa ng ulan. Pwede namang maniwala dun. Hindi yun shirk, inshallah. Kasi hindi naman siya hindi naman niya sinasabing sigurado. Ito yung pinagkaiba nila nung tanjim at nung weather forecast. Ang weather forecast lang. Kaya nga may percentage usually yung kanilang forecast eh. Baw ngayon, 100% na uulan. Ganun ang forecast nila kasi may bagyo. Kasi may bagyo, siguradong uulan. At kumbaga, nababanggit nila sa forecast kasi sa tagal na nilang pinag-aaralan yung panahon, yung weather pattern, alam na nila kung ano-ano yung mga factors na magdudulot na umulan sa isang lugar. Bang humidity, yung mga high pressure area, low pressure area, sumula roon na yung nakukuha nila. So, ibig sabihin, yung kanilang forecast, hindi yun nanggaling sa hula. Nanggaling yun sa scientificong paraan na sigurado. Kasi yun nga, yung scientific, katulad na nabanggit ko nung nakaraan, ang pinagkaiba ng scientific sa hindi scientific, ang scientific, matutukoy mo ang iba't ibang mga prinsipyo nito. Tukoy. Hindi ito magpo-produce ng ibang resulta kapag nandun lahat ng factors nito. Ibig sabihin, predictable. Hindi katulad nung karunungang itim, hindi siya predictable. At syempre, dahil predictable, pwede siyang maulit. Whereas yung astrology, hindi ganoon. So pwede tayong sumangguni, inshallah, sa mga weather forecast. May trabaho tayo sa labas. Magpipintura kayo ng bubong, pwede kayo tumingin ng weather forecast. Pero yun nga, syempre, hindi yun 100% na accurate. Kasi minsan may forecast, maulan, wala namang ulan. May forecast, uulan, o walang ulan tapos biglang umuulan. Ano lang yun kumbaga, gabay lang sa kung ano yung pwedeng mangyari sa susunod na mga oras o mga araw. Okay, yung tatakbuhin ng bagyo, dadaanan ng bagyo, na-forecast nila yon kasi pinag-aaralan nila kung ano yung direksyon ng hangin, may habagat ba, may amihan, may high pressure area, mga ganong bagay. Pero hindi nila sinasabi na yun ay 100% na sigurado. Hindi katulad ditong mga manghuhula. So, tukoy nila kung kailan daw uulan. Wawaktul hububur riyah. So, tukoy ng mga manghuhula, yung kailan darating yung hangin, yung habagat, yung amihan, tinutukoy nila sa pamagitan ng pagtingin sa bituin. Pero yung mga scientists, yung mga meteorologists, lalong-lalo na, so natutukoy nila yung pagdating ng habagat at amihan sa pamagitan ng factors na meron sa ating atmosphere. Watagir asar, wagayra dalik. So kahit yung mga presyo ng bilihin, nahuhulaan nila kung tataas ba o bababa yung presyo ng bilihin. Matindi na ito. Yung ganitong nag-aangkin ng kaalaman. Mimma sta'tarallahu bi ilmihi
wala ya'lamuhu ahadun gayruhu. Kasi nga, yung mga manghuhula, sila ay kumaga nagsasalita tungkol sa mga bagay-bagay na supposedly si Allah lang ang nakakaalam at walang sino man liban sa kanya ang nakakaalam. So yun ang pinagkaiba nila ng mga manghuhula sa iba pang mga kumbaga forecast o sa iba pang mga scientific na mga paraan ng mga tao para mahulaan. Technically hula din pero yun nga, hindi siya katulad ng hula na sihir. So hula saan yun ang forecast o kumbaga pagtataya kung ano yung mga posibleng mangyayari sa hinaharap. So dito, alhamdulillah, nalinaw natin itong usapin na ito. So tutuloy pa natin ito inshallah kasi meron pang mga hadith na natukoy dito sa iba't iba pang mga uri ng sihir. At actually dito sa pagdalakay natin sa sihir, maraming chapter ito. Kasi yung kihana, yung panghuhula, iba pang chapter talaga ito altogether doon sa sihir. Nakahiwalay pa siya na chapter. Yung nushra, yung pagtataboy ng masamang espiritu, ibang chapter pa siya talaga sa sa salamangka. Tapos yung tatayur, yung mga pamahiin, iba pa. Tanjim, horoscope, iba pa. Lahat ng ito ay napapaloob sa sihir, pero alhamdulillah, inilagay ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sa iba't ibang mga kabanata para maging mas malalim at mas malawak ang pagtalakay dito. Alhamdulillah. So tutuloy natin insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.